Hello! Kumusta? Kumusta? Dito ako sa labas. Kikita nyo yun? Yun, nasa likuran ko, kapilya. Anong nakasulat sa kanyang nameplate? Iglesia ni Cristo. Hindi po Iglesia ni Manan. Kahit saan kapilya, Iglesia ni Cristo ang nakasulat. Binabanggit lang ng mga nanguusig na Iglesia ni Manalo. Ay, pang-uusig na lang yun. Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo mga kapatid, mga kababayan? Magandang araw po. Mayroon akong iiwanang tanong sa inyo na ito ay madalas na tinatanong, sinasabi ng mga nang-aapi, nang-aaglahi, nang-aalipusta sa Iglesia ni Cristo. Na ito daw di umano ay isang kulto. Kinakasangkapan daw ng Iglesia ni Cristo ang mga politiko para pabagsakin ang gobyernong ito. Sinong may sabi? Yung mga bayarang mga vlogger na mayayaman na, ang lalaki na ng mga bahay. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo yung katotohanan na silang lahat ay mali. Pati ikaw na basher, kumusta ka na? Shout out sa'yo, basher. Ang daming bayarang mga vlogger ngayon na nagsasabi ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Ang kanilang mga content ay puro Iglesia ni Cristo, ginagawa ng kung ano-anong masasamang issue na wala namang batayan, walang katotohanan. Kung kulto ang Iglesia ni Cristo, sa pagsisimula pa lang noong 1914, lalaganap ba ito hanggang ngayon? 2025 na, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo na. Hindi man lahat ng tao ay miyembro sa Iglesia ni Cristo. Pero ang Iglesia ni Cristo ay laganap na sa lahat ng kontinente. Eh sapagkat sila ay mga bayarang mga vlogger, kaya kung ano-ano ang paninirang ginagawa nila. Yung pagpunta ng mga politiko sa opisina ng kapatid na Eduardo Manalo, pinasabi nila na kasabwat daw ang Iglesia ni Cristo para pabagsakin ang gobyernong ito ngayon. Lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte. Siya lang ang nakikita nila. Nakita nyo lang na pumunta ang mga politiko sa tanggapan ng tagapamahalang pagkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Sisiraan na ninyo ang Iglesia ni Cristo. Kung ano-ano ng mga pinagsasabi nyo sa social media, sapagkat kayo ay mga bayarang mga vlogger, wala naman kayong mga batayan. Eh kung sabihin ko sa inyo, hindi lang ang Vice President ang nagpupunta sa opisina ng tagapamahalang pagkalahatan. Hindi lang siya ang politiko na nagpupunta roon. Marami. Mayroon bang katunayan? Mayroon, ang daming katunayan. Mga congressman nagpupunta roon. Yung magkapatid na Rimulya nagpupunta roon sa opisina ng tagapamahalang pagkalahatan. Ang President Bongbong Marcos nagpupunta roon. Ano masasabi niyo? Hindi ko ilalagay sa video ito para malalaman ko kung ano ang inyong magiging reaksyon. Alam yan ng mga totoong mga kapatid. Yung mga naninira ng Iglesia ni Cristo ay kulto. Hindi yan totoo. Sapagkat kung kulto ito, hindi ito lalaganap, hindi ito magiging matagumpay sa buong mundo. Patutunayan ko sa inyo sa video ito. Marami ang umaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima. Marami. Pero isa lang itong ipapakita ko sa inyo sa video nito. Ikaw na vlogger na bayaran. Malaki na ngayong bahay dahil bayaran ka eh. Kumikita ka rin dahil sa mga nakaw na yaman galing sa pundo ng Pilipinas. Sapagkat ikaw ay bayaran na vlogger. Subalit ganun pa man, hindi nagtatagumpay ang mga kaaway ng Iglesia ni Cristo. Patuloy itong nagtatagumpay. Wala kayong magagawa sapagkat ito ay sa Diyos. Hindi ito kulto. Wala kayong makikitang Iglesia ni Manalo sa kapilya. Ang nakarehistro sa pamahalaan, Iglesia ni Cristo. Ayan, basahin mo nga yan. Hindi mo kayang basahin yan. Hindi mo kayang basahin kasi bobo ka. Yun ang totoo. Hindi ka marunong bumasa.
Kayong mga vlogger, panoorin ninyo ito. Yung mga vlogger na nagsasabing kulto ang Iglesia ni Cristo. Panoorin mo ito, ikaw. Puro ka lang paninira eh. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan kaming muli sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod sa Kanya. Hindi na po natin patatagalin pa, kilalanin na po natin ang ating makakasama. News reporter. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang News anchor. kaibigan ng katotohanan. Film and content creator. Ang UP alumna at kasalukuyang creative director ng Net25 Online Media. Papaanong ang malawak na kaalaman sa broadcast media at sa mga isyu ng lipunan sa ating bansa ay nakatulong para matunton niya ang katotohanan. Ating kilalanin si kapatid na Cheris Kyle David mula sa lokal ng Veterans Village 1, Distrito ng Sentral, at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Cheris Kyle David mula po sa lokal ng Veterans Village 1, Distrito ng Sentral. Magandang araw, kapatid na Cheris. Cheris, ano ang usual na tawag sa'yo? Chuchi po. I rather call you kapatid na Chi. Apo. Kapatid na Chi, kamusta po kayo? Ayun po, masaya po ako because it's a great opportunity na gawing kasangkapan din, an instrument to inspire people sa story. So, thank you po, kapatid na Mar, for inviting me po sa pagtawag. At maraming salamat po sa pagpapaunlak. Kapatid na Chi, nabanggit po dun sa pagpapakilala sa inyo na kayo ay media personnel din. Yes diba? po. Kayo ang kasalukuyang creative director Opo. ng Net25 online media. Yes po. Then nanggaling din kayo sa iba pang broadcast stations. Yes po. Paano po kayo nagsimula dyan? When I was a kid, I really didn't have a direction sa buhay. Lalo na po nung nag-high school po ako, like whatever's on my plate, kung ano pong nasa plate ko, yun na yun. I don't plan, I don't think ahead, whatever's in the now, that's my life. So, when I was studying the courses for college, naisip ko, ano kayong madali dito? Yung hindi ko kailangang magbilang. Yung tipong pwede ko maiwasan yung math. Film. I'm a student of BA Film under Mass Communication, and I'm happy there because I did not have any science, math, na extreme subjects. So I was able to survive my college life because I want things the easy way out. And during that time, masasabi na you're not as religious as before. Yes, ng buhay mo. during college na hindi na ako naging religious, sobra. But the thing is, when I was a kid, growing up, I was an extremely religious person, a devotee actually, to a religious organization somewhere located in San Juan. It's under the umbrella of Catholicism. And it has different types of groups. And there are different types of devotions. May isa devoted to Mama Mary. One is devoted to Santo Niño. One is devoted to different types of saints. In this particular church, they are devoted to a saint called Santo Niño. Yung child image version ni Jesus. So in this religious organization, after every worship service, there is a thing that happens there, and it's called like a healing miracle thing that's happening. Yung parang tinatawag nilang faith healing. Yes, May yun ganun, po, diba? faith healing. So, people there, they would line up in the middle, and in front of the altar, there are 2 chairs. When you sit down, gaganito po yung ulo niyo po. Ganon. Because po,
Ang ginagawa ng healer, kukuha siya ng katas ng luya, as in yung mints na ha. Kaya may mga tubig-tubig tapos mga luya na konti lang. Kukunin po niya, tapos ilalagay po niyang ganun sa mata. Bakit po sa mata? They said, it's because it's the window of the soul. So, naka-cleanse yung spiritual life mo. And, nahi-heal yung mga sakit mo. So, of course, people there, of course, gusto nilang gumaling. Even people with cancer would go there. Masakit yun. Opo, try niyo po. Grabe yung luya sa loob ng mata niyo Tapos po. bata, di ba? Yes Pain po. tolerance. Yes po, you could hear children crying after the luya. And it's something that became normal. There was another practice there. Somewhat there were doubts as well. Merong maliit na room. And then the healer would enter the room and go to the bed and lie down. After a few minutes, iibahin niya yung boses niya. Sasabihin niya, ano po kailangan niyo? Ang practice na yan, ang espiritu daw ng Diyos pumapasok sa katawan ng tao para makausap yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Of course, people who are desperate would go for that. Direct contact sa Diyos. Sino bang aayaw doon? So talagang maraming followers yan. Maraming pumupunta doon to get a conversation with God. Then that means this is our ultimate salvation. Kasi close ka na kay God eh. All you have to do is ask Him to never forget you. So, That's how they portray it. yes. And all this time, we were brainwashed to believe that our lives are getting better, that our sicknesses are getting better, that people with cancer who go there are getting better. And what grounds? On what grounds? 2016 was the turning point in my life. Because during that time, the Metro Manila Film Festival, they showcased a film about miracle workers, about people who are healers. People would line up to this person in the film, but this time it was a child. So it's actually kind of creepy because the religious organization is portraying Santo Niño, the childlike Jesus. In the film, they used a child as the healer. It's so similar. So it got me hooked. While I was watching the film, the entire time, kinikilabutan ako. Most especially, syempre may intro, climax, tapos resolution. Sa dulo, merong nakalagay, beware of false prophets. They are clothed in sheep's clothing. I just realized that not only me, I'm experiencing this. A lot of people are experiencing those types of healers pretending to be God's chosen one. So what happened to your faith after that? Ayun nga po. Imagine po ito, kapatid na Mar. 6 years kang godless. Godless in a sense na hindi ka naman naniniwala sa Panginoong Diyos? Or it's just that na hindi mo alam paano maglilingkod sa Panginoon? I know that there's something higher. So, ang mindset na lang is, okay, since there's someone higher, I'll just be a good person so I don't go to hell. So, yun yung naging But practice you don't ko. have any religious practices? Yes po. You don't have anything to do Yes po. with pleasing God Yes because po. for sure, magulo po sa isip ninyo. Opo. Sino ang Diyos? Yes po. I just said to myself, okay, at least I'm done with the trauma. But imagine that religious trauma that you carried. Ang hirap pumasok sa kahit anong religious organization. Mahirap po talaga. So, paano po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa buhay ninyo? Paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? So, yun po, when I was at the point where I couldn't handle it anymore, my family told me,
relax ka muna sa bahay ng kakilala namin. I stayed there for a week po. And I noticed something that it caught my attention. It was the pandemic. So, syempre, walang church, walang gathering, walang mall, walang lalabas. But these people, they dressed up. Who are they? Anyway, They are a iglesia family. They were dressed like as if they were going out. But they were just there in the dining area. Nakasapatos, nakamagandang damit, nakasuit. And then I thought, ako na bawal lumabas. And then I saw them, they were already gathered to pray. So, very solemn yung pananalangin nila. They were closing their eyes. They were really, as in, yung ramdam mo, yung did you live sincerity. with them during the time po? For a week lang po. For a week lang. And because of that, I started to ask questions. Ano po yung ginagawa niyo po? Ano po ito? Worship service sa bahay. Kasi bawal po. Opo, tuloy pa rin po ang pagsamba namin. At yung binabanggit mo po, yan po yung panahon para sa kabatiran ng mga kababayan natin nakikinig na ipinasya po ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na maisagawa ang mga pagsamba na karapat dapat sa harapan ng ating Panginoon Diyos sa loob ng tahanan, sa bahay. Kasi nga hindi makakalabas. Opo. Hindi makakapunta sa kapilya o gusaling sa bahay dahil sa lockdown. Opo. At nakita ninyo mismo na kung paano nila ito isinagawa, kung paano nila ito tinupad. At yan din po ay sa pamamagitan din ng paggabay ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Opo. Cristo. So, Sabi ko, ang tibay naman mga to. Grabe sa faith pa lang. Kasi kami, nung pandemic, wala na eh. Like, bye. Everyone's just bye na. Pahala na kayo. Just pray na lang sa bahay niyo. Ganun. Walang sistema. That family had a system that they followed under the iglesia. Sabi ko, wow. So I started, asking questions sa head of the family nila. His name is Kapatid na Once. Tapos when I approached him, I said, ano po yung religion niyo po dati? Gumano no. Nag-assume na lang ako baka ano po, ako, katoliko ako dati. Ganyan siya. Tas, nagtatanong-tanong ka. Eh, di ibig sabihin nun, curious ka. Alam niyo ba, saan ko nakita yung Diyos ko? Sabi ko, saan po? Sa storage room. Tas ako, napaisip ako. Oo nga, no? Kasi kahit nung ako, katoliko, mga imaheng na binubuhat namin, after the prayer, we just leave it on the table. Or we leave it on the floor. Then we just get on with our lives. So, I related with what he said. Sabi po niya, yung Diyos namin, alam mo saan nakatago? Sa storage room. Nasa sahig. Ganyan ba ang Diyos? So, kinilabutan ako. Sabi ko, oo nga no, ba't yung Diyos namin nasa sahig? Tapos sila, wala kang makikitang Diyos. As in, walang picture, walang grocery, walang candle or walang anything. repulto, Wala po. statue, Wala po talaga. na sinasabi nilang representation ng Diyos. Yes po. Sabi ko, their God is real. Okay? Yeah, you don't see it. But that's the thing about faith eh. You don't see it. You feel it. You believe it. That's how I saw their God. Okay? Back to you, people. At meron pa akong nilapitan doon. He is the first ever, as in, Iglesia ni Cristo na estudyante from UP na kinuusap ko para humingi ng tulong kasi gusto ko pong pag-aralan ang mga salita ng Diyos. For the longest time, whatever on my plate, yun na yun. Okay? Yes? But this time, I wanted to have a direction. I really wanted it. So I started with the doctrines, with the Bible study. What are your goals? To have a God. Ganun lang po kasimple. To have a God. Because for the past 6 years that I've been godless, I think the only thing I need right now is a God. Doon sa loob ng 6 na taon, Opo. sa puso mo, hinahanap mo rin po rin Diyos. Yes po. Because I was really lost.
I was already having a hard time with the people around me, the environment. I just couldn't understand what was going on. And then when I really met that family, when I spent time with that family, sabi ko, I'll never forget how amazing how life happened. Because 2016, natauhan ako sa cult na nasalihan ko talaga since I was a kid. And then, pandemic, kumbaga yung mga masasamang nangyari sa buhay ko, pinihit pa rin sa mabuti. Papunta sa kanya. Yes po. Ginamit po niya yung mga bagay na akala mo masama, purely masama na, pero nagawa pa rin akong matawag. And then, everything that I learned came from the Bible. So sabi ko, okay, this is a legit source. Because there's an actual source that you can read. And it's universal. Sabi ko nga, okay, this is the first time I'm actually having a direction in my life. I will continue. What's the primary lesson that caught your attention? Bawal ang rebulto. Hindi pwede yun. Yun nga mismo sa Catholic nga, may mga nakalagay na do not worship images. And then yet we're doing it. And dito ako natuwa po talaga. Before you are part of the Iglesia ni Cristo, iniintindi nyo muna anong pinapasukan mo. Hindi po tulad sa religious organization na yan, be an innocent child of God, just follow. So you were not forced? Yes po. Ako po, mismo po talaga. I really wanted to learn. And no one influenced me. Pero ito po, I want to share lang po. Yung tatay ko po, pinagpanata po niya na matauhan ako. Na hindi na ako maniniwala sa practices ng religious organization na po yun. Nung nalaman po niya na nag-iglesia na po ako, naluha po siya. So, all this time, I thought I was on my own. So yung tatay mo during that time is a member of Iglesia ni Cristo? Yes po. Yung sinasabi mong nagpapanata siya is nananalangin siya ng taimtim Yes sa po. ating Panginoong Diyos na tawagin ka rin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Alam mo po, kapatid na Mar, nung nabautismuhan po ako, isa lang pong sinabi ko sa Panginoong Diyos. Sabi ko, salamat po, Ama. Tinawag niyo po ako. Hindi ko makalimutan yan. Kasi, syempre, if you're godless for 6 years, what kind of person will you be? I've been making mistakes here and there, and I'm probably the most horrible person in this world. And yet, tinawag pa rin ako. So parang pakiramdam mo you're not worthy. Yes po. Sino ba naman po ako, di ba? Kaya, kahit ikaw pang pinakamasamang tao sa mundo, at tinawag ka ng Diyos, mahal ka niya.